Magandang araw po sa lahat at sa ating mga viewers. Welcome po sa aking YouTube channel. Kahapon lamang, ang SSS ay ipinost sa kanilang Facebook page ang bagong revised guidelines para sa Calamity Loan Program. Narito ang post, Good news, SSS members, pinaganda na ang Calamity Loan. Mas mabilis, mas mababa ang interes at pwedeng mag-renew. Narito ang highlight ng bagong revised Calamity Loan Program. Una, mas pinababa ang interes sa dating 10%, ito ay 7% na lang. Ang loan amount ay hanggang 20,000 pesos, depende sa inyong monthly salary, credit, or MSC. Pangatlo, mas pinabilis ang renewal after 6 months, pwede ka na ulit mag-apply. Kung ikaw naman ay eligible para makakuha ng Calamity Loan, mamaya sasabihin natin ang eligibility kung pasok ka dito. Ang qualified SSS member, pwede siyang mag-file o mag-submit ng Calamity Loan application through online sa SSS website, sa kanyang My.SSS account o sa pamamagitan ng SSS mobile app. Tandaan, ang inyong loan ay payable o dapat ninyong bayaran within 2 years o equivalent to 24 equal monthly amortizations. At ang pagbabayad nito ay gagawin sa second month, following the month na approve ang inyong loan. Halimbawa, kung na-approve ang inyong loan ng August, babayaran ninyo ito ng September. Ang Calamity Loan Program ay may service fee na 1% of loanable amount. Ito ay i-deduct sa proceed na makukuha mo. Kaya ang makukuha mong loan ay hindi na buo, meron na itong deduction na 1%. Kapag na-approve na ang inyong loan, matatanggap mo ito sa inyong active UMID ATM card or sa active single account in any PESONet participating bank sa inyong pangalan na naka-enroll dapat sa inyong DAEM. Sino-sino ba ang dapat maka-avail ng Calamity Loan Program ng SSS? Narito ang eligibility requirements. Unang-una, ang isang miyembro na gustong mag-loan ng Calamity Loan Program, dapat siya ay may at least 36 monthly contributions. 6 sa mga ito, kailangan posted within the last 12 months prior sa month ng filing. Para naman sa mga individually paying members, kailangan meron din silang at least 6 posted contributions. Kailangan din ang member ay register sa SSS website, My.SSS Facility, para sa pag-file ng online application. Ang miyembro, kailangan wala din siyang past due loan accounts o no outstanding restructured loan. Kailangan ang miyembro din ay hindi granted any final benefit. Kailangan din ang miyembro ay nasa legal age at under 65 years of age the time na mag-a-apply siya ng loan. Dapat din ang miyembro ay hindi dapat disqualified dahil sa fraud na ginawa niya against SSS. At ang mga employer of employed member, kailangan updated ang payment of contributions and loan remittances. Dapat din tandaan, bago makakuha ng SSS Calamity Loan Program, kailangan ng isang miyembro ang kanyang lugar o area ay declare under state of calamity. Para sa mga lugar na under state of calamity, abangan po natin ang ipopost ng SSS. Ang po ang balita para sa ngayong araw na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Have a nice day and God bless us all.